Sa 5 institusyong panlipunan, trabaho, edukasyon, pamilya, pamahalaan at relihiyon, nahuhubog ang ating pagtingin sa kasarian. Ang gender roles ay sistemang nakaugat sa kultura. Ngayong araw, susuriin natin ang kanilang mga papel mula sa paniniwala hanggang sa karanasan ng mismong mga tao. Ang una namin nilapitan ay isang vendor ng siomai. Medyo controversial man po yung topic, pero gusto po namin malaman kung ano po ba yung inyong mga hinain, opinion o perspektibo sa kasarian sa ating dito. Bakit nga po na sa gender roles nga po, pagdating po sa mga trabaho, naniniwala po ba kayo na meron po mga trabaho na panlalaki, na pambabae, na kumbaga po sa kasarian po na binabagay po yung trabaho? Bakit? Kasi may mga time na kaya rin na babae ang trabaho ng lalaki. Tulad na may mga part ng LGBT na yung tomboy, pwede rin sila mag-construction, maging tricycle driver. Meron pa po kami mga ibang katanungan tulad po sa edukasyon po. Sa tingin niyo po ba, halimbawa po sa uniform po na sinusuot ng mga estudyante na may dapat po ba na para sa lalaki o dapat po para sa babae o dapat po para sa mga LGBTQ? Para sa akin, hindi naman ibinabalidate ko na pagiging bakla, isusunod ka ng pangbabae. Parang napaka-panamig kasi pwede rin kung ikaw mo transgender, hindi ka mag-base na pangbabae. Pero kung hindi naman, at naka-haircut ka na pang lalaki, bakit formal? Yun lang para sa akin. Ay pagdating naman po sa pamilya po, sa tingin niyo po ba, sino po dapat ang mas nagtatrabaho, babae po o lalaki? Or let's say na lang po sa mag-asawa. Lalaki. Lalaki. Siyempre siyang buwan ama ng tahanan. Siyang may responsibilidad na buhayin ang kanyang pamilya. Ano po ba ang responsibilidad po ba ng ina sa tahanan? Siyempre, gabayan ng mga anak nila, halimbawa, mag-alaga, yan, magkuhan sa bahay. Dumako naman ang aming team sa apartment ng isa sa mga researchers. At dito, natagpuan ang isang guro sa hinaharap. So bilang pagpapatuloy, dito na po tayo sa aming dorm and mag-i-interview tayo ng isa nating kasamahan at isa siyang graduating student ng SLS. And so sir, ano pong pangalan nila? Javen Casinillo po. Edad? 22. So bale, meron na kaming mga ilang katanungan about sa kasarian at kung anong papel ito sa lipunan. Kung paano man ang naapektuhan ito tulad ng halimbawa sa trabaho, paaralan, relihiyon at kung ano pa man. So bilang unang katanungan sa kategorya ng trabaho. So naniniwala ka ba na mayroong mga trabaho na para lang sa lalaki at meron din lang sa babae? Kasi nga 'di ba? Halimbawa na lang, meron talagang mabibigat na nangangailangan ng lakas. So sa tingin mo, meron talagang coded na halimbawa lalaki lang at para sa babae lang. Oh, para sa akin, may mga trabaho talaga na para sa lalaki, para sa babae lang. Kasi hindi kahit sabihin natin na kailangan ng gender equality, may mga bagay talaga na aminin mo natin hindi. May mga trabaho talaga na hindi kayang gampanan ng babae. May mga trabaho talaga na para sa lalaki. And so next naman tayo sa edukasyon. Parang babalik lang tayo ng konti sa elementarya o sa high school. So sa tingin mo ba, mas epektibong guro ang kababaihan? Well, in terms naman sa pagtuturo, wala lamang wala lamang kesyo sa gender, kung lalaki, babae. Nasa experience yan, at saka doon sa kalidad ng guro na magtuturo doon sa bata. Sa bata? Oh, wait lang, extra question lang. Sa pagtrato ba, tingin mo? May bias ka ba na halimbawa, mas mabait kasi kapag teacher babae? Or kapag halimbawa, mas okay kasi kapag lalaki kasi parang tropa lang. Kasi personal, sa experience ko, wala yun eh. Kasi sa lahat na naging experience ko, mula elementary hanggang high school, lahat sila pantay-pantay lang.
meron akong lalaking teacher na mabait, meron din akong hindi. Meron akong babaeng teacher na same sa ugali ng lalaki kong teacher. So meaning, dun sa ugali nila, wala namang differences. Talagang nasa tao lang tayo. Move on tayo sa kategorya ng pamilya. Sa panahon kasi ngayon, di ba, parang nauuso na yung house husband. Siyempre bilang lalaki, bilang sa sarili mo. Halimbawa, magkaroon ng switch na roles or pagpapalitan. Payag ka ba na maging house husband at yung halimbawa na lang, yung future mo magiging asawa ang magtatrabaho para sa pamilya? Siguro, depende na rin yung siguro sa usap niyo. Halimbawa, kung kayo mag-asawa, depende na rin yung siguro. Kasi sa akin kasi, tayong mga lalaki may mga pride tayo. Kasi ayaw natin ng, kumbaga sabihin natin, ina-under tayo ng babae. Hindi naman sa minamalit natin yung mga kababae. Tayo may mga pride tayong lalaki. Gusto natin tayo yung nag-cater, tayo yung nag-provide. Pero kasi, sa isang tahanan, nakadepende. So, dumako naman tayo sa pamahalaan. So, di ba parang sa kasalukuyan, nag-emerge na yung mga female leaders. Mas naniniwala ka ba na mas malinis o kaya mas malakas ang leadership nating mga lalaki over sa mga kababaihan? Well, kasi culture na yun na sa lalaki talaga mas, kumbaga, nasa sa atin yung leadership. Mas dominant tayo mga lalaki kapag tayo yung humahawak no role na yun. Pero sa panahon kasi, yun nga nagkakaroon na ng bias. Kapag sinabi natin lalaki na lang yung pwede mag-lead, nagkakaroon na tayo ng bias. Well, siguro sa taon ngayon, 2025 na, masasabi ko na pwedeng babae or lalaki ang mag-lead. And dumako naman tayo sa relihiyon. Bakit laging lalaki na pare ang nag-lead? Siguro sa akin personally kasi nung unang panahon, 'di ba, kasi culture na sa religion natin yun. Like for example, i-alit ko na lang sa ating mga Kristiyano. Kasi from the past, lalaki na talaga yung namumuno. So ibig sabihin, parang ina-adapt lang natin. Para sa akin ina-adapt lang natin yung culture na meron tayo noon sa ngayon. Habang kami papunta sa kasunod na mga interview, nakita namin si Nanay Evelina. Ano pong pangalan po nila? Edelina. Ilan taon na po? 50 na. Ilan po anak po nila? Tatlo. Lahat may asawa na. Lahat ng asawa nila. So, bali po sisimulan na po namin yung pagtatanong. Sa gender roles po at una po namin katanungan po tungkol po sa trabaho na sino po ba dapat mas nagtatrabaho po para sa isang pamilya po? Lalaki po or babae? Para sa akin po ay sa pool naman na kami tulong. Kasi basta Na ituloy na po natin sa pamilya po na yung mga anak po ba niyo po, binibigyan niyo po ba sila ng responsibilidad po ayon sa ikaw babae ka, dapat pag babae, sa yung mga linisin, pag lalaki ka, ikaw naman yung mga taga-igib. Meron po bang mga ganun pong roles po sa dati inyo? nung magkakasama pa kami. Sa mga dalawat binata pa sila. Pagdating naman po sa politika po, na sa kasalukuyan po ngayon, maging ang babae na rin po ay namumuno. Ano pong masasabi niyo po dito? Para sa akin, yun nasa pag-uusap din. Kasi minsan meron mga idea ang mga babae na hindi naman kaya ng lalaki. Ganun. Kaya pag halimbawa, nahingi ng idea yung lalaki, hindi nagtatanong. Ay pagdating naman po sa simbahan po, na simbahan nga po ay puro ang mga namumuno lang po ay lalaki. Ano po kayong role po ng babae po pagdating po sa simbahan? Para sa akin, kasi ayaw sa kanya. Pero Ay, hindi naman sa- dahil. Kasi sa amin, ang lalaki talaga ang ganyan, mamis. Bakit po kaya lalaki? Kasi sila talaga yung dapat na mamuna. Ang babae, hindi kumbaga, sa kasi ang binigyan talaga ang karapatan nila lang. Last question na po. Pagdating po sa edukasyon, kumbaga po ay tulad po ng sa mga school uniform po na wala na pong pang babae or panlalaki na pag LGBTQ po pwede na pong suotin po ang mga kahit ano na pong uniform po. Ayaw. Tapos pag talagang required sa school na uniform. Susunod tayo sa patas ng school. So, magandang hapon. Ano po muna ang pangalan nila? Ako po si Joy Hart Panugan po. Ikaw? Ako po si Brianna Colang. Age? Ilan taon? Ako po ay 16 years old. 16. 12 years old.
Magkapatid po kayo? Anong grade? Grade po pala, grade. Grade 11 po, nag-take po ng Humanities and Social Science. Grade 7. Konting katanungan lang kami tungkol sa gender roles na ikaw na nakatakal nyo na ito sa grade 10 sa araling panlipunan. Nang simulan na natin yung unang katanungan na pagdating sa trabaho, sino bang dapat nagtatrabaho, babae o lalaki? For me po is yung lalaki. Kasi po, di ba nga po may kasabihan po tayo na ang lalaki yung pinakang nagdadala po ng pamilya. So for me po, ang pinakang mas nagtatrabaho po talaga is yung lalaki po. Pero in case of emergency po na halimbawa ay kapos pa rin po yung, kumbaga po yung salary ng lalaki. Pwede din naman po yung babae, pero dapat po is yung equal lang po para po bang pantay lang po yung kanilang For me po lalaki din po kasi po, may lalaki po parang po mas malakas po siya, pero hindi lang po kailangan po lalaki na lahat. Tapos yung kumbaga po inanay po siya po yung nagka-aruga sa mga anak Na, ay tuloy na natin sa pamilya na may mga responsibilidad ba kayo bilang anak na dapat ito gawain ng babae na ang babae dapat tagahugas ng pinggan, ang lalaki taga-igib. May mga ganun ba kayo pagdating sa inyong tahanan? Meron po na halimbawa pag babae ka, kailangan ikaw yung magluluto, ikaw yung maghugas, ikaw yung maglalaba. And then, pag lalaki ka naman po, in case po na halimbawa may mga gawaing panglabas bahay, kailangan po siya po yung katulong or katuwang po ng tatay. Parang meron din naman po kasi po, in case po sa umaga pa lang po, kailangan na po siyempre kumilos po agad kami tulad po ng pagsisimpa ng higaan namin kasi po tinuruan po kami na pag babae ka po, matuto ka pong kumilos. And pagdating naman sa sa pamahalaan, sa politika natin na nagiging aware na ba kayo na kumbaga parang nagte-take over na yung mga babae na hindi lang puro lalaki yung namumuno. Na hindi lang naman sa politika, halimbawa pagdating na lang sa school, that meron tayong mga SSG na kumbaga that mga babae namumuno na rin sa school. Ano yung masasabi niyo dun? Sa FPG. Ang ano ko po is, okay lang naman po na mamuno ang babae kasi po, ang kakayahan po ng pamumuno is wala po yun sa kasarian. Nasa sa tao po yan kung ano ka man po, ano man po kasarian mo. Ano sa iyo po yan, ang mahalaga po, nagagamparan mo po yung tungkulin mo. Yung for me po is okay lang din po kasi as a former SSLG president po, ay parang nagagampanan naman po ng maayos na parang hindi naman porket babae ka is wala ka ng kakayahang mamuno. So parang parang po bang mas nabo-voice out po ba ninyo yung karapatan ng mga babae po na parang nagiging equal na po. Pagdating naman sa sa simbahan or sa reliyon na kung napapansin natin na bakit puro mga lalaki lang yung nangunguna, ano yung para sa inyo, ano yung role ng mga babae sa simbahan or sa... For me po, yung role po ng babae, hindi naman po yung kailangan po lalaki lang kasi may iba naman po na altar server po, babae din po. Pwede naman po yun, wala naman pong limit or kasarian na parang pong kailangan na kasarian para po maglingkod sa Diyos. Kahit sino po may karapatan pong maglingkod sa Diyos. For me po is okay lang din naman po kasi kung kaya naman po ng babae, why not po na bakit po natin ipagkakait kung kaya naman po talaga nilang maglingkod po sa Diyos. So parang Sa likod ng bawat kwento, mula sa lansangan, silid-aralan, tahanan, simbahan at pamahalaan, ay mga tinig na patuloy na bumabasag sa nakagisnang papel ng kasarian. Sa pag-unawa sa kanilang karanasan, nagiging malinaw ang gender roles ay hindi tanikala, kundi daluyang maaaring baguhin, lampasan at muling hubugin.